Pinagpalang araw po para sa ating lahat at welcome muli sa ating bagong episode ng Payong Kapatid! Ayan. Alam niyo po, pinagpala tayo ng Panginoon Diyos kasi nung nakaraan, kung naalala ninyo, naging guest po natin si Ma'am Pepper, no? Gutierrez Maximo. And ang palad doon natin kasi hindi na lang natin siya magiging guest, makakasama natin siya ngayon sa ating mga episodes dito sa Payong Kapatid. Kaya welcome, Pepper Gutierrez. Oh, thank you po. Praise God po. Pero ayun po, maraming salamat po again sa Payong Kapatid. At syempre, dito sa show na to, Salita ng Diyos, ang laging gabay sa anumang pagsubok ng buhay. Syempre, Ate Hana, bago mag-umpisa ang lahat, imbitahan naman natin sila sa ating mga social media platforms. Yan, tama. Kaya mga kapatid, mga payong kapatid, yan. So, iniimbitahan namin kayo na mag-subscribe and mag-like sa aming page, sa aming social media platforms, sa Instagram, YouTube, Facebook. May TikTok na rin po tayo, tama? So, we do have several platforms that you can subscribe and you can watch our videos. And you can share it with your friends na very timely ang ating na mga programa at topics ngayon. Kaya, we hope na makatulong kami sa inyo, mga kapatid. Kaya naman mga kuya, mga ate, alam niyo po ba na ang buwan ng Mayo ay also buwan ng Mental Health Awareness Month? Kaya ako pala masaya. Pinagdiriwang natin. Ito, bukod sa Mother's Day, Labor's Day, ito din buwan din namin to Oo nga, para sa akin na Iniibig sabihin yung negative side. Kasi ang mental is about intelligence. Wow. Being intellectual. Oo. Kayo iba sumosobra lang. Yung mga iba kulang ko lang naman. Anyway, napaka-relevant na ito. Napansin ko na sa pagdaan ng mga araw ay nagkakaroon ng maraming concerns tungkol sa mental health awareness. Ayan. Kaya naman, ang pag-uusapan natin ngayon at marahil mga payong ibibigay natin ay yung mga issue na nararanasan ng marami. At ito ay ang pagiging maalalahanin o kaya na may pagkabalisa. Ang tawag sa English ay anxiety. Hindi yung anxiety, ha? Masaya ito. Ano? Okay. Hindi yung anxiety, ha? Kaya ito po yung tinatawag natin commonly worry. Yan. Yan po ay napakahalagang usapin sapagkat marami sa atin ang dumadaan dyan. Kayo po ba, Pastor Bong? Kasi syempre, pastor na po kayo. Ang lalim nyo na po sa salita ng Diyos. Nagkakaroon pa rin po ba kayo ng mga anxieties, mga worries? Siyempre naman, kasi makakasama ako sa Erwin na assist ako. Ikaw po ba yung dahilan? Ang totoo niyan, minsan, ang very strong challenge natin is to identify yung concern sa worry. Kasi ano yung hairline ng difference lang dyan. And sometimes we thought we're just being concerned, pero tumatawid siya sa anxiety. And later, siguro magkakaroon tayo ng pagkakataon to discuss further about that issue. Kayo naman po, Pastor Erwin, nagkakaroon pa po ba kayo ng... Lahat naman siguro ng tao. Anxiety itself, yung worry itself, it's not a sin. Pero pag tumagal yan at naging at masyado naapektahan yung katawan mo, pag-iisip mo, yan, naging mali na yan. Yun yung ibig sabihin na kahit si Erwin, nalito, napansin niyo. Kasi yung worry, hindi kasalanan. Kasalanan nyo kasi do not worry. Kaya lang, yung nasasabi niyang worry is concern. Na hindi masama. Kaya yung pagtawid, yun nakakatakot yung pagtawid. So, ayan, yun kaya importante to. Kaya hindi ko sinasabing mali yung sinasabi. Ang sinasabi ko lang, doon maintindihan yung lito nating lahat na, di ba? Na yung worry, kinukonsider natin concern. Pero yung concern, kinukonsider natin worry. Which is, sa Bible, ibang-iba yon. Once you're concerned, ayaw ng Lord, okay yung concern. Pero ayaw ng Lord ang worry. Kaya sabi niya, do not worry. Yan. Pero sa major Bible translations naman, yung word worry, wala naman doon . Instead of worry, ando doon yung cares, concern, cast your cares upon the Lord, yung mga ganon. Kaya, mamaya, ipapaliwanag natin kasi ang daming mga terminologies na kailangan ma-distinguish natin. Si Ate Hana, kasi Siyempre. Dahil pinakabata po, no? Dahil sa pinakabata po ako ngayon, siyempre, the digital age po, yan. So, parang, para sa amin, ang pakabilis ng pangyayari sa mundo, with the social media, pressures in the social media, mga nakikita namin with all the everything sa mga platforms, and lifestyle and everything. So,
we are prone sometimes to live a hustle life or parang, oh, we have to do this, we have to do that. Kasi ito yung mga nakikita namin. Unlike, siguro nung mga panahon po nung mga ibang generation, I would say, na wala po akong sinabi, Kuya Erwin. Kami, baby mo. So, naman panahon na ibang parang they're just living a simple life. But unlike today, the digital media has also parang major influence with nowadays dun sa mga generation natin. That's why medyo prone, I would say, unlike before, na parang yung iba minsan dating generation dati na parang isipin mo, we have to live in this age. We have to live lang nitong part na to. But with a lot of things na going on in the world na parang ang daming ino-offer ng mundo, dapat ito ka, dapat ito ka, dapat ito ka. And sometimes, the generations sometimes get confused. Kaya minsan, dun siguro pumapasok yung anxiety. So, that is siguro yung a shallow or shallow definition or description na what we feel like in this age. Yun. Ikaw naman, ate, gusto namin marinig kung ano nga ba yung anxiety that you also experience in your age and in your circumstances, also as a mom, like what you've shared before. Yes, ako ate siguro natural sa mga parents, sa nanay na parang yung worries mo para sa mga anak mo talaga, yung future nila. Ganon din po sa mga tatay siguro, no, Kuya Bong tsaka Kuya Erwin, no. Kasi ano yun yung laging ang iniisip mo, anong mangyayari sa kanila bukas. Hindi lang sa pag-aaral, lahat. Kakainin nila, lahat yun yung mga essentials ng buhay. Talagang hindi ko siya masasabi na anxious ako dun pagdating sa mga ganong bagay. Pero, alam mo yun, siguro part siya talaga ng everyday life natin. Pero I always remind myself na ang emotions kasi, nagbabago yan . So, andyan ng power of the Word of God para to remind us na He is higher, He is more powerful than any concerns or worries na meron tayo sa mundong to. Kaya alam niyo mga kuya ate, no, meron dahil napag-uusapan na lang din po natin. So meron tayong isang letter sender na talagang sasangguni ng kanyang problema at kanyang pinagdadaanan. So Ate Pepper? Ayan. Ang nag-send ng letter natin ngayon ay si Miss Maria. Ayan, sabi niya sa letter na to, hello po sa inyo. Matagal na po akong nahihirapan sa matinding anxiety. Mula pa noong ako'y bata. Palagi akong nai-stress sa mga problema, sa mga gawain na kailangan kong gawin kinabukasan, sa iniisip ng ibang tao, sa mga pagkakamaling nagawa ko sa araw na iyon, sa halos lahat ng bagay. Umaabot na po sa puntong may mga gabing hindi na ako makatulog kapag may hindi magandang nangyari sa araw na iyon. O kapag may bago akong kailangan gawin kinabukasan, lalo na kung ito ay iba sa nakasanayan kong routine. May masama rin po akong ugali na iniiwan ang mga sitwasyon upang makapagsimula muli at tuluyang alisin ang ilang tao sa aking buhay para mapanatili ang aking kapayapaan. Ngunit, napagtanto ko po na sa paglipas ng panahon, nagkaroon na rin ako ng social anxiety dahil kinakabahan akong baka makasalubong ko ang mga taong ayaw kong makita. Grabe naman yun. Ano po ba ang mga makabibliyang paraan upang malampasan ang aking anxiety? Ipinapakiusap ko rin po ang inyong panalangin para sa akin. Maraming salamat po sa inyong payo at panalangin. Siguro bago natin bigyan ng payo, gusto ko munang i-clarify. No? Tama si Kuya Erwin na yung word na worry, hindi yan directly sa Bible. Different as kumbaga words na ginamit, yung care, concern. Ngayon, for identification and clarification sa ating bahagi ng pag-uusap, nilalagyan natin ng pagkakaiba para lang mas madali nating maintindihan, no? Kaya crucial 'yun . Kaya I'm stand corrected doon sa sinabi ni Erwin. Tama, naalala ko 'yun na sa Bible iba-iba yung interpretation pero iba-iba yung paggamit sa English. Now, pag-usapan natin. So, yaman din lamang, napakaganda ng sagot ko Erwin kanina. Ikaw na magpaliwanag. Pakiulit nga. Haba po ulit. Hindi, mukhang masyado siyang maraming pinagkakaabalahan. Alam mo, yung kung mag-isip ka, yung mag-worry ka, for a while, hindi naman kasalanan yun. Kunyari, umalis ako sa bahay, naiwan ko ba yung ilaw na kabukas? Ayan, hindi naman. Pero kung ang worry ay something na it's about relationship,
kunyari nagkagalit kayo ng boyfriend mo o asawa mo, ano na yun eh, kung it eats up, yung talagang kinakain yung araw mo, ganyan. Wala ka nang maisip. Siguro proper term, napaparalyze ka dahil iniisip mo parati kung anong sasabihin ng mga tao. Yun, masama na yun. Kasi hindi ka nakakapag-contribute ng something positive sa ibang tao eh. Ganyan. Parang lahat na po na magiging kausap niya nun, depressed na siya, no? Parang negative na rin po yung nasasabi mo lagi. Kuya Erwin, correct me if I'm wrong. Yung worry kasi sa Bible, ano yan eh, coming from the word merimnao eh. Kung alam, tama ba yung Greek word na yun? Merimnao. Oo. Ang word na merimnao is meaning divided minds. Parang you're thinking a lot. Na parang to the point na hindi mo na alam which among them ang gagawin mo. So yun ang greatest challenge sa worry. Kaya nga, sa ibang translation, anxiety ang ginagamit. Kasi yun ang sinasabi. Tapos, nakakasakal yun eh. Yung parang, yun yung sinabi, yung nakaka-paralyze, hindi mo na alam yung gagawin mo. Yun. So, yun yung crucial dito. For example, sa kanyang case, ang tanong niya kasi, gusto ko munang linawin eh. Ano yung biblical principle in handling worry? Pwede ko bang ayusin muna natin ang totoo niyan, no matter how knowledgeable you are, in the biblical ways of handling worries, if Jesus Himself is not in control of your life, you will always be worried. Kasi ang worry is a control issue. Parang once you lose control of what you are doing, parang in the situation, you'll begin to worry. You'll begin to think a lot. Kasi hindi na kaya ng brain mo eh. So, kaya you're playing God. Yun ang problema, you're playing God. Kaya kailangan, klaruhin mo muna, who's God? Parang who is God in your life? Ikaw o si God? Kasi pag si God yun, then you are in control. Then the biblical principle will help. Pero kung hindi siya, wala kang power to apply the biblical principle. Iba yung Diyos eh. Diba? Hindi mo kakayanin. Kasi si God, He does not only tell us what to do, He also gives us the power to do it. Tama yun. It's an issue of control. Also, pag nasobrahan yung worry, actually kung iisipin mo yan, it's all about you. Ikaw ang sentro niyan eh. Kaya pag nawalan ka ng control, parang wala ka na. So, yung issue ng masyado mong tinataas ang sarili mo, yun, doon nagsisimula yung pagkabalisa mo, then all other things, magiging, ano ka na eh, para siguro darating yung point para sa ibang tao na nakaupo na lang sa isang sulok, tuliro, ganun. Grabe na yun. Grabe na yun, oo. Malala. Oo. Puntas kumakanta na lang, tapos gagawin. May tama. The man who can't be. Oo. Pero alam mo, nung Malaka lang siya. nung bata-bata, Ganun ang buhok. Ay, kung walang buhok. oo. Problema yun. Ayun, Masyado na gagawin ka na wala kang magiging buhok. anxious. Lalo pa sa bata mo. Gagawin wala ka ng buhok. Pero nung kabataan ko, I don't know kung Christian na ako noon. The way I deal with anxiety, kasi marami naman causes of anxiety. It could be relationship, it could be work, it could be, yung mga gusto mong gawin na hindi mo magawa. Pag sobrang anxious ako noon, I try to picture myself. Tapos palayo ako ng palayo. And then, ini-imagine ko, nandoon ako sa space, tinitignan ko sarili ko, liit-liit ko pala. Tapos tatanungin ko sarili ko, what are you anxious about? Baliwala ka naman in a universe so vast as this. Maliit ka lang. Kung ano man pinagkakabala mo, wala. It will not cause any ripple sa universe na to. Kadalasan kasi, kaya tama si Kuya Bong, control plus the fact that if you're worried, you are trying to over-magnify yourself. Tama, naalala ko nga po, Kuya Bong, yung sinasample po na lagi na, yung parang sa eroplano daw, yung bata, di ba? Pagka nagtatanong, sabi, parang ang liit-liit na, yes, gaano kalaki. Tapos nung
nakita niya na po dun sa airport yung mga airplane. Ang laki-laki pala nung airplane. So dapat ganun yung tingin natin kay God na yung malaki yung tingin natin sa kanya kung sino siya sa buhay natin. Ang idea actually is the closeness. If you're near God, you will see God's greatness. Pero if you're far away from God and you're not intimate with Him, obviously, ang liit ng Diyos. Now, when we talk about biblical principle, ang dami talaga sa Bible. Una, sumunod natin sa Matthew chapter 6. No? Ito parang Bible study na to sa atin. No? Kasi importante ito, since you're asking naman about the principles, si Jesus mismo nagturo nito. Sa Matthew chapter 6, itong kabilin-bilinan niya about worry. Kasi mayroon mga specific issues na worry tayo eh. Pero ito, hindi pinapansin ng iba. It started not in verse 25, but actually in verse 24. Sabi dito, no one can serve two masters. Either he will hate the one, and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth at the same time. Ano sasabi niyan? Hindi talaga pwede. You can never. Now, bakit naman yun ang una? Kasi nga, sino yung Diyos? Wealth o si God? Kaya ang doktor niya, for this reason, I say to you, do not be worried. Napansin niyo? Yung dugtungan, if God is our God and not wealth, then why should we worry? If our God is wealth, then for sure we will always be worried. Kaya for this reason, yun ang utos niya. Nag-establish muna siya kung sino si God. Kapag hindi na-establish yun, mag-worry tayo. Now, bakit? Yun niya, sabi niya, do not be worried about your life as to what you will eat or what you will drink or what your body as to what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing? Look at the birds of the air. They do not sow, nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Now, crucial. Hanggang tingin ka nga sa kalawakan, sino naglikha niyan? Diba? Si God. Yung God na naglikha niyan, tatay mo. Yun yung sinabi ko, Erwin, di ba? Tatay mo, ba't ka mag-worry? Lit-lit mo lang eh. And kahit ganyang kakaliit, importante ka sa Diyos. Not just for you to be considered His child. Di ba? Parang yun pa lang. Kasunod, tingnan mo yung mga creation niya. Yung birds. Di ba? Yung plants. Sa totoo lang, alam mo, worried ka na eh. Hindi mo na nakita yung birds. Hindi mo na nakita yung beauty ng iyong paligid. Di ba? Hindi mo na na-appreciate yung ginawa ng Diyos. Worried ka na eh. Pero, itong amazing part, sabi ng Lord, yung buhay mo mas importante pa dyan. No, worried ka sa pagkain. Mas importante ka sa pagkain. Kaya binibigay ko lang yung pagkain sa'yo kasi importante ka eh. Yung pagkain mo, hindi niya naisip, pinatay yung baboy. Dapat yung baboy yung nag-worry. Na kinakain mo. Yung manok hindi nag-worry. Hindi nag-worry, pero kinatay. Hindi, itlog lang kasi yung binibigay niya. Hindi, sopak ang tao, kinain pati siya. Nakuha ninyo? Imagine all of these things, yung halaman, kung gulay yan, di ba, pinakakain sa'yo. You're more important than them. Di ba? Parang yung tatay mo, sobrang concern sa atin. No, kung inaakala natin that nobody cares for us, you're wrong. God cares for us. Kaya doon pa lang, kasi ng Diyos mo. Di ba? Tapos pangalawa, wag ka na raw mag-worry. Meron ako nakita dito. Sabi ko, yung ibon, sabi niya, tingnan mo yung mga ibon, hindi nagtatanim. Hindi nag-iipon. Pero, ginagawa lang dapat lang gawin. Lumilipad, naghahanap ng pagkain. Di ba? Ibig sabihin, be responsible. Di ba? Do whatever you can. Na gawin mo, kasi, kunyari, nag-aaral tayo. Nagwo-worry tayo pag-exam. Kapag di tayo nag-aral. Correct. Di ba? Correct. Pero kung preparado tayo, nag-aral tayo, we did our part, hindi tayo masyadong nag-worry. Masama iba, hindi talaga nag-worry, nag-aaral during exam. Yun naman. Nag-aaralan ka. Kaya sila hindi nag-worry. Nag-group study. Nasa tabi niya. Nag-aaral niya paano ako. Kaya yung sabihin, yung worry, dapat be responsible. Kaya tayo nagiging worried kasi hindi tayo responsable eh. Di ba? Ngayon, meron namang other side. Tingnan niyo yung lilies. Di ba? Ito, they were not, Solomon was not dressed like them.
Kahit anong yaman ni Solomon. In other words, kahit anong galing mo naman, there are things in life na hindi mo kaya. Wala kang magagawa. Di ba? Kaya katulad ng ladies, may mo kang point na wala kang magagawa eh. And yet, you're being dressed. What God is saying, parang ganito, mayroon kayong magagawa ka, gawin mo. Yung hindi mo magagawa, bigay mo na sa Diyos. Siya naman yan eh. Di ba? Siya naman may control eh. Kaya nga, ang simpleng principle, ganito lang, shortcut lang. Kung may magagawa ka naman, huwag ka na mag-worry. Gawin mo na yung magagawa mo. Kung wala ka naman magagawa, huwag ka na rin mag-worry, wala ka naman magagawa. Di ba? Ibigay mo na sa Diyos. Di ba? Ngayon, mamaya titingnan natin yung iba pang concern sa i-worry, ano yung wino-worry niya. Pero mayroong isang specific naman instruction si Paul on how to handle worry. Ito naman sa Philippians 4:6. Di ba? Ang ganda. Sige, i-recite nyo na lang, Kuya Erwin, kasi ayan. Sige po, tuloy nyo na. But by prayer and supplication, But with in thanksgiving. everything. In everything by prayer and supplication, with thanksgiving. Let your request be made known to God, and the God, And the peace of the God. peace of God, which surpasses understanding, will guard your heart and mind in Christ Jesus. Yun. Diba? Na, bakit ko pinarecite kayo, Erwin? Importante alam natin mga promises ni God at instruction ni God. Kasi para the moment na nandun tayo sa concern at worries natin, automatic alam natin yung gagawin natin. Di ba? So, halimbawa, do not be anxious about anything. Ano daw? Saan daw tayo hindi magiging anxious? Wala. As in, nothing. So, wala ka dapat i-worry. Nagwo-worry nga ako eh. Ano gagawin ko? Ano sabi niya? In everything, let your request be known to God. But by prayer and supplication with thanksgiving. O, di ba? So, paano mo gagawin? Sabihin mo, if you have time to worry, sabihin mo na yung kinawo-worry mo kay Lord. Sabihin mo kay Lord, worried ako dito eh. Worried ako dito. Sabihin mo, hindi masama magsabi kay Lord. Ako, personally to kuya, I tell God everything I worried. Yes, masyado ako mapag-isip na tao. But in details, I tell the Lord everything I worry. In details. Sinasabi ko talaga, Lord, dito ako naguguluhan, dito ako naguguluhan. What should I do? What should I do? Kaya, I thank God, somebody asked me yesterday, even in buying, sabi niya sa akin, Pastor, tinatanong ba lahat si Lord sa pagbibili mo? Oo naman, hindi ko pera yan. Pera ng Diyos yan, hindi ko pera yan. Kaya I need to ask. And alam mo, nakakatuwa ang Diyos. Hindi ako pinagkulang ng Diyos kahit magkano. Basta sinabi niya. Kaya minsan, mayroong nag-worry dito na staff natin, asking for help dun sa financial, sa medical. Pinag-pray ko talaga sa Lord, Lord, gusto ko po makatulong. Bigyan niyo naman po ako ng pera, maibigay ko sa Kanya. Ngayon, may nagpadala ng pera talaga. Ang laking halaga. Kuya Erwin. At ang nakalagay doon, kung sino man ang nais ng tulong, itulong ninyo. Sabi ko, Lord, kailangan ko din. Kasi parang, nung una, ang dali ipag-pray na ibibigay ko. Kasi, pag binigyan ako, bibigay ko. Nung dumating na ang kapal talaga. Cash, cold cash. Nag-worry ako. Gusto kong umate. Hindi totoo, gusto kong umate. Kasi yung kasapangan ko, gusto kong umate. Nag-pray ako, Lord, talaga bang kanya lahat? Hindi totoo, nagpa-pray ako. Sinabi ko sa concern ko, kanya ba talaga lahat to? Kasi kailangan ko din eh. May concern din naman. Di ba sinabi, Ano sa'yo? Nakalagay lahat yan. Ano, Erwin? Alam mo, sabi ko sa asawa ko, uy, ano gawa ka ng cheque? Lahat ito? same question. Kasi concern natin eh. Pero that's the sincerity of your heart na by God's grace. Nag-struggle ako. I'm not saying hindi ako nag-struggle. Nag-struggle ako. Pero kung one cheque, once nagbinigay namin, kinalimutan ko na. Na ginamit na talaga, dinaanan ka lang. And that gives you some form of peace. Kaya ang sarap. No? And the peace of God, which surpasses all understanding, will keep your heart and mind in Christ Jesus. Kaya importante yan. Yun ang biblical principle. But you know what? May sasabihin ako sa inyo. May kukumpisal ako sa inyo. Just recently, I realized this. One of the things that I really worried about, yung mangyari ulit sa akin, yung nangyari noon. I had a trauma na hindi ko masyadong pinapansin. But something happened that it revealed to me exactly na, why am I angry with this? Doon ko na-realize, that trauma affects me. The way I think, the way I deal with issues. And sabi ko sa Lord, Lord, thank you for allowing me to experience this now. Please deliver me from this trauma. The trauma of the past. Worry din yun eh.
Kaya nung pagsabi ko, Lord, I want to defend myself, but it's a motivation out of trauma. Sabi ni Lord, forget it. Don't last for vindication. I'll take care of you. Pagkasabi niya yon, na-relax na ako. Balik na ako sa sunod. Pero, I'm just telling you this. Don't let the past control us. Always allow God to take control. Siya yung kailangan natin. We're weak, yes. But tell God how weak we are. And let God fix our mind and heart in Christ Jesus. I am weak. Itong area na to, I really am very affected. I'm very weak. Every time I see my friend, I'm very weak. But I thank the Lord. He helps me. Kaya, yun. Katulad kanina, tagal-tagal ko mag-pray kasi sinasabi ko lahat yung nararamdaman ko. Sinasabi ko yung fear ko. Sinasabi ko yung pain ko. Sinasabi ko lahat. Kasi, hindi ko siya kaya on my own. And I need to tell God everything. And I praise God. Habang sinasabi ko, I'm hearing words like, ito gagawin mo, ito gagawin mo, ito gagawin mo, ito isipin mo, ito gagawin mo. And He's giving instruction. And fixing your eyes on and mind in Christ Jesus. It's not easy to work when you're bothered, pero by God's grace, yung mind mo, pag nakafocus na kay Jesus, makikita mo, even the answers, even the way you handle issues, nagiging klaro. Grabe na Kuya Bong, na grabe yung sinabi nyo kanina na kapag minsan overwhelmed talaga tayo, minsan parang, Lord, I'm so weak. Ganyan na parang don't let your past define you. And minsan yun yung reason kung bakit may social anxiety. Na parang we were hurt by past experiences and ayoko na, kagaya nung sabi ni Maria na minsan ayoko na ulit silang makita eh. Diba? Pero ang ganda lang sa Panginoon is just that, gaya din yung sinabi ni Kuya Erwin na sabi niya, gaano ka kaliit dun sa mundo, pero gusto kong i-emphasize din na gaano ka naman kalaki sa puso ng Panginoon. Na parang, gaya nung sinabi ni Kuya Bong kanina na, kung yung mga ibon nga pinapakain ng Panginoon, ito nga binibigay niya sa'yo, how much more pa ikaw? And yun yung sana ma-realize ng mga kapatid natin na yung identity natin sa Lord, na yun yung what will cease away all our worries eh. Na parang, bakit ka kailangan mag-worry, anak? Eh, napakahalaga mo sa akin eh. I remember kung bakit ako dati nagkaroon ng social anxiety. Siguro when I was in law school, parang syempre parang ang time ko is isang kaig, isang tuka eh. Parang, I only have sobrang konting time to study. So, I can't prepare for a match, kaya unlike with my classmates. And then sabi ko, parang I do have a mindset na kapag maganda ka, prepared ka. Yan. Kapag ang ganda-ganda mo sa paningin ng prof, prepared ka. And ikaw laging tatawagin sa recitation. So, ang mindset ko, dapat mediocre ka lang. Para kapag tinawag ka, at least okay lang. No expectations, ganyan. But one time, when I went up to the stage in our church, na parang sabi ko, Lord, bakit ako may stage fright? Samantalang ikaw yung wino-worship ko, ikaw yung sinasamba ko. And then God just gave me this verse na in 2 Timothy 1 verse 7, na sabi niya, for God has not given us spirit of timidity, but of power and love and discipline. Minsan meron tayong na hindi kasi dapat ito lang yung buhay natin kasi ito yung past natin eh. Minsan meron tayong painful experience na dapat ito lang para di na ito maulit. Dapat we have to do this, we have to do that. So yun yung mga anxiety natin. But God has given us power to break our chains. Na Lord, hindi na eh. Na when God has given me this, bakit ka magiging timid eh? Ang ganda ng tawag ko sa'yo. That shattered everything na, oh nga Lord, sorry. Parang lahat ng question ko na why did I fail the major exams, why did I fail my midterms, bakit ganito, ganyan. Lahat nag-run down na because you are living a mediocre life. And sobrang impact nun sa akin because that is not how God has called me. Minsan kasi parang tayo yung tingin natin na, Lord, ito lang ako eh. Oo, ito ka lang talaga, pero hindi yan yung tawag ko sa'yo because I called you for abundant life. And din yung sinasabi nila Kuya Bong, Kuya Erwin, na dapat alam mo yung pangako sa'yo ng Panginoon eh. Kasi kung hindi mo alam na tinawag ka ng Panginoon sa mas magandang kinabukasan, you will really worry a lot of things na parang, Lord, ang dami nila, lahat sila nag-overwhelm sa akin. But also like other prophets in the Bible,
the Lord of hosts has just, appeared and then fight for them. Yun yung identity natin sa Panginoon. And then, yun yung siguro breaking point natin na, Lord, etong social anxiety ko, natakot ako sa tao, takot ako makita ko ulit sila, takot ako sa mga ganitong klase. Kasi we do have different traumas eh. Parang meron silang, in the term of generation ngayon, nabanggit din ni Kuya Bong, na may trauma eh. Parang childhood trauma, whatever trauma, work trauma, traumatizing us. Pero ang tawag sa atin ng Lord, no, anak, ang tawag ko sa'yo ay you're victorious kasi you have Jesus in you. And sometimes it's not bad to step back, na to have, sabi nga, protect your inner peace. But in protecting your inner peace, sino ba kausap mo? You might be talking about yourself and ventilating, parang naglalabas ka, complaining, and that's bad kasi that's also sin, 'di ba? Complaining, grumbling, 'di ba? But when you step back, make sure that you're talking to God. Na parang ang ganda nung sinabi kanina ni Kuya Erwin na nung napatingin siya, parang tinanggal niya yung magnifying glass na, ito yung mga nararamdaman mo Sometimes we cuddle eh. Di ba, layo ako kasi parang may peace ako. Sino ba magbibigay ng peace? And the peace of God which surpasses all understanding, galing sa Diyos eh. It's not your way of doing things to have peace. It's coming from God. Kaya, yun yung nabanggit niya nabanggit mo na attorney Yung protecting inner yung ibon, pinakakain ni Lord, tapos papakain sa'yo. Yung ibon. At least mataba na yung ibon pag kinain mo. mataba na Diba? yung ibon. Diba? Sobrang importante tayo. Mas gusto ko yun kasi yung pagkain ng ibon. Inalagaan. Kasi kinain mo pati yung kanin na kinain ng ibon. Pero gusto ko rin, Kuya Bang, yung sinabi niyo po na yan, inaalagaan tayo ng Diyos, pero we have to do our part. Kasi prayer without work is dead. That's true. Kasi minsan nag-extreme tayo. Hindi na tayo nagtatrabaho. Hindi natin ginagawa yung ating responsibilidad. Mali din naman yun. And kaya sabi mo kanina, yung mediocre. And kung hindi mo bibigay yung best mo, obviously, you reap what you have sown, di ba? Kasi kung konti lang yung tao dito, yung tinanim mo, di konti lang din naani mo. Naalala ko, kasi isang kahig sang tuka rin ako, nag-aaral. Kaya sabi ko, kaya marami akong kinakahig, para marami akong tuka. O siyempre, kailangan ko mag-isip eh. Kaya kahig ako ng kahig. Lahat ng opportunity na pwedeng kahiran. Para tumuka ako ng tumuka. Di ba? Ganon din sa buhay. Parang mayroon tayong mga bagay na tayo naglilimita sa sarili natin eh. And God is opening a lot of doors para maabot natin yung gusto niyang maabot natin. And I like what you said na yung abundant life, yun ang hangad ng Diyos, a life with meaning. A life that causing God. Kumbaga, parang for His face to shine upon us. Yan. Abundant life. Ano bang ibig sabihin talaga ng abundant life? I try not to be anxious kasi sabi sa Bible, the mind is the devil's playground. So, Lord, increase mo yung faith ko na mapaniwalaan ko that your words are true. I feel that so many people are victimized by their feelings and they're being controlled by what they feel instead of bossing them, instead of mastering them.